nakakita ng tandem yun eh, dalawang magnanakaw, ano, sa Lisig Group, o mandurukot talaga, no? Nakakita sila ng unsuspecting na potential target. So, yun, nakita nila medyo pwedeng nakawin o pwedeng dukutan yung bag, ano? Kasi wala yung atensyon ng biktima doon sa kanyang bag habang namimili siya ng kanyang bibilihin. Pinagitnaan nila at inipit, ano? Kasi karaniwan nangyayari naman talaga sa mga tindahan yan. Lalo't ngayong Kapaskuhan, siksikan, ano? Kaya hindi na yan iniintindi ng mga biktima mismo. Minsan naiipit sila, minsan nabubunggo. Hindi nila alam, tinatarget na pala sila. Modus operandi na pala yon. At nung naisagawa, yung kanilang objective, mabilis din silang nawala. Kung sa cellphone shop, ito'y typical na example ng isang operation ng mas malaking grupo. Pinagplanuhan nila to. Unang-una, nakita naman natin, ano, dalawa yung nagbabantay doon sa tindahan. So, hindi ito pwede sa katuparan na nag-iisa lang. So, kailangan mo minimum ng dalawa na magdi-distract doon sa dalawang nagbabantay. And at the same time, kailangan mo ng isa na kukuha doon sa tinatarget nating goods, ano? O kaya yung pera, no? Yung isa naman ay may dalang payong na ginamit niya rin pang cover doon sa isa naman na tagabantay ng tindahan. At yun nga, yung isa naman, malayang-malaya na nakuha yung kanilang tinatarget na goods, ano, from the store. Kaya talagang napakabilis ng operation at nakita natin sa video na yun kung paano katindi, kung paano kadisimulado mag-operate itong mga ganitong grupo. Ang mga kawatan ngayon, hindi lamang mga mamimili ang pinupuntirya, pati mga tindera. Sa dami ng dumudulog sa mga tindahan, hindi mo na matukoy kung sino ang lehitimong mamimili. Tulad na lamang ng isang kahera, dyan po sa Quezon City, ninakawan ng cellphone ng isang nagpakilalang customer. Nangyari to nung November 23, umaga. Yung customer na yon, kumuha siya ng mga items. Tapos yun, palabas-labas nga siya. Sabi ko, ano ba to? Parang medyo kinutuban na ako nun eh. Pero dahil nga nabibisi ako, nagsusulat din ako ng nagsusulat ako ng yung sa mga load. Nung magbabayad na sana siya, yung kumuha siya ulit ng ibang item kasi nga yung unang item na kinuha niya nakasupot na. Tapos kumuha siya ulit ng item, tapos tinabunan niya yung cellphone. Tapos edi nakaharap ako dito sa sa monitor. Kinuha niya, dahan-dahan niyang kinuha. Hindi ko napansin na nung umalis siya, kala ko babalik pa yun. Nawala na yung Tapos saka ko lang nalaman na wala na yung cellphone nung may magpapaload na isang customer ulit. Tapos yung item hindi niya binayaran, hindi niya kinuha. Yun lang. Intention niya talaga mag-nakaw. Nung nagpunta po kami doon nga sa police, pinaalam namin, pinablatter namin yon yung nangyari. Tapos pinakita ko yung video tsaka yung picture ng kasi nanghihingi sila ng ng copy ng picture ng mama. Hindi ko makakalimutan yun na experience. Ingat na po talaga. Kailangan po talaga mag-ingat. Lalo na ngayon na malapit na yung Pasko, ganyan. Ang dami pong nagsisilabasan na kung saan-saan. Noon po kasi bago po mangyari yung yung incidenting yun, nakabukas lang po talaga ito. As in, bukas na bukas lang. Kaya yung mga customer, labas-masok lang siya. Kaya nangyayari yung ganun siguro. Kaya ngayon, para makapaniguro na rin, sinasarado na po namin to. Para yung customer dito na lang sa window. Siguro po, yung may papayo ko lang, kailangan lang po talaga tayong maging alerto. Lalong-lalo na pag yung customer nyo, bagong mukha lang, hindi nyo pa palaging nakikita, ganun. Mag-ingat, magkaroon na po tayo ng agad. Maghinala po tayo, ganun. Para naman doon sa mga nagbabantay ng mga establishments,
Alam naman natin, nagiging paboritong biktimahin din ito ng mga salisigang, ng mga mandurukot, na naghahanap ng mga pwedeng nakawin kung saan-saan lang. So maging maingat din, maging mapanuri din. Huwag nilang bayaan na yung kanilang mga mahalagang gadget, cellphones, o kaya yung kanilang pinagbilihan, nasa lugar na madaling maabot ng mga taong nagkukunwaring customers. Pangalawa, gumawa sila ng paraan na hindi ganun kadali mapasok yung kanilang yung cashier's area. Kung ang establishment mo naman ay talaga medyo malaki-laki, it will help. Kung talagang meron talaga kayong mga security personnel na dinedeploy, may CCTV kayo, it will help. Kung hindi man makapigil o makaprevent ng crime ito, makakatulong ito sa investigation, Pero yun nga, magandang punto rin, na may nagbabantay ng CCTV mismo para na monitor. Bigla niyang sabay ginano niya Oh, ba't nangis ka? Oo,